Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y tila pagpanig ng ating mga kasundaluhan kay VP Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo at ating alamin? Nagtrending nga kamakailan ang tila mga patutsada ni VP Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos dahil sa mga kapalpakan nito at kung gaano na lamang nito siraan ang pamilyang Duterte upang sila'y manatili sa kapangyarihan. Kung ating ang matatandaan ay tila question nga ng mga kritiko ni VP Sara ang dami ng mga sundalo at kapulisan na nakatalaga upang proteksyonan ang Vice Presidente. Ngunit napahiya nga ng gusto ang mga kritikong ito matapos na sila'y supalpali ng AFP at tila kinampihan pa si VP Sara. Depensa ng AFP ay tila walaan niya silang nakikitang mali sa pagpili ni VP Sara sa kanyang magiging security dahil buhay anya ng pangalawang pangulo ang nakataya dito, lalo na't mas tumitindi nga ngayon ang sigalot sa ating gobyerno at mas rumarami ang gustong magpaalis o magpatumba sa Vice Presidente na si Inday Sara Duterte at dahil sa naturang pangyayari ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, dapat lang na maging mapanuri at hindi magbingi-bingihan itong mga men in uniform. Kung malubog tayo sa kahirapan, kasama kayo, lahat tayo. AFP, dapat kumilos na kayo sa alang-alang ng kinabukasan ng mga anak nyo. Huwag kayong sumunod sa mga maling utos sa inyo. Malapit na ang paghuhusga, aalisin na ang lahat ng mga nakaupo. Malapit na ang bagong gobyerno at narito, panoorin pa natin ang buong video. Iniisip ko lang, paano kung walang SMNI at paano kung walang vloggers? Imagine niyo to ha, walang SMNI, walang vloggers. Until now, nabubudol pa rin marami. Marami pa rin ang nabubudol. Kasi doon na lang sa ano nandoon tayo sa siege. Iba ang balita ng mainstream sa labas. Kabaligtaran. Imagine niyo kung walang vloggers, walang SMNI. Ay, paniwala. Okay, kasi binalita din nila yun. Gustong-gusto pa nga nila yun. Wala daw armas na nakapasok. Hindi daw nagbuhukay. Wala daw yung hindi raw binababo yung katedral, 'di ba? Hanggang sa pinapasok, doon lang naniwala yung mga mainstream media. Ganon ang ay nako. Mantakin mo yung warrant of Coach Oli, warrant of arrest sa Pasig, tapos nagbuhukay sa Davao. Ibang klase. Yan ang ibig sabihin natin na na-expose sila sa nangyari dyan. Yan. Na-expose na ang ating presidente, hindi natin alam kung walang alam or inutil. Pero yan lang dalawang yan It's impossible na alam mo yan, tas wala kang ginawa, inutil ka. Correct. All of the above, Coach Kung Oli. hindi mo alam yan nako. Wala silang ginawa. Diba? Asa ng pulis, asa ng AFP. Lahat yung pinayagan nyo, lahat kayo na nahimik. Coach Oli, pwede bang paano vote? kayo? Pwede bang vote doon sa inutil at walang alam? Parehas na lang. Ay, Walang posible, sabab. posible. Oo. At ayun, huwag natin kakalimutan Pwede nyo yung, pang dagdagan. Oo. yung drug test kasi. Ako, hindi ko pinagre-resign si Marcos. Kasi hindi niya naman gagawin niya, makapalamukha nun Hindi magre-resign yon. Ang panawagan natin, yan yung sinisigaw natin sa Japan din, Boss Dada, drug test. Ang tagal na nung drug test And then pagkatapos ng drug test, whatever yung result, ako alam ko na result niyan, but whatever the result, saka natin pag-usapan kung paano siya tatanggalin. Yan. Kasi pwede namang impeachment Oo, pero alam mo, saan madami na nabanggit lahat ni Boss Dada, no? Banggitin ko na lang yung hindi ko na kasi may balita ako. Ano yun? Uy, ano yan? Ito, 2025. Ano daw? Ano daw? At matutuwa kayo. Oo, yan, yan. Pinag-uusapan na yan Oo, huling bagong taon na daw. Tama? Next year Nino? ulit. Ni Jay? Sino? Ano naman? Sino? Meron naman? daw. May ubo lang, may ubo lang Bagong si taon Jay. na sa posisyon. Sa posisyon. Kala ko naman. Oo. Inuubo lang si Jay. Kala Kasi ko. Pagaling na to. Pagaling Pwede na. usap-usapan yan Usap-usapan na huwag kayo, kalma lang kayo kasi last na yan. Last na New Year Coach na Oli, nila Coach yan. Oli, tuturo ka na ba ng formalin? Ay, sorry. Tuturo ka na ng vitamin? Vitamins. Kasi tumataas yung dosage. Nako. Grabe. Hindi ka. Formalin nga Hindi ka ka. kayanin yan. baka overdose. Hindi, wala akong binabanggit na pangalan Oo. Basta Pwede yung ipagpatuloy kapitbahay nyo niyan. kung ano man yung ginagawa ninyo, i-enjoy nyo yan. Nang sa ganun ay madali kayo. Ayun. Actually, mga partners, napakarami pa, no? Yung mga sa asukal, sa Dami. bigas, napakarami na hindi Ang na natin dami. maalala, no? Hindi na natin maalala. Pero, Sobrang dami. Sabi ko nga kaya nung naglilista ako, Master Judea, tumigit na puno yung papel ko Oo, sasabi ko walang hiya, ang dami pala talaga sa loob ng isang taon. Isang 2024 lang to ha. Oo. 2024 lang mga bossing. At baka ipinapangako nila marami pang darating, more to come.
Yan. Wala Pero ganyan next, talaga boss, kung Dada, sa bayan tingin ko natin. ang more to come niyan. Tayo. Paano vloggers yan? vloggers naman. Next, Oo. vloggers yan ang didiinan niya. But anyway, sige. Ako sa totoo lang, ayokong sumikat. Pero kung pasisikatin nyo kami, wala naman kaming magagawa dyan. Itong pautot ng Quad Committee, Quadcom, ididimanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities for alleged crimes against humanity in relation to the Crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda dito kay PRRD, Senator Bongo at Senator Bato. war on drugs. Earlier during the final session day of the year, Quadcom lead chair Robert Ace Barbers presented their Ayan. Si Ace Barbers pa. Okay. Ito talagang Quadcom. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Okay? Nakikita naman natin. Natatakot na ang iyong mga kasamahan. Wala nang gustong pumirma sa impeachment. Tapos kayo talaga naghahanap kayo ng gulo. Pagkatapos, sisimulan ninyo, gaya ng sa impeachment, sisimulan ninyo yung pagkalkal kay BP Sara, sasabihin ninyo na ito ay impeachable offense, etc. Lahat ibabato nyo na sa kanila. Ang dulo, wala. Anong nangyari sa inyo? Mr. Announcement, hindi naman natutuloy, di ba? Announce kayo ng announce. Ito na naman kayo, mag-a-announce na naman kayo. Irirekomenda nyo. Ito si Barbers, puro rekomendasyon. Di ba? Anong una niyang ginawa? Ito huwag ka magagalit, Senator, Senator tuloy. Congressman Barbers, di ba merong nababalita? Hindi ko po sinasabing totoo to o hindi totoo. Nasa husgado ang desisyon, hindi para sa akin ang maghusga. Pero may nababalita na may mga involved sa mga kamag-anak mo na di umano sa droga at nahuli ng mga pulis. Di ba? Anong ginawa mo? Nirekomenda mo sa NBI na imbestigahan to. Pinahahanap mo yung mga nagbabalitang vloggers. Di ba? Ganyan ang gusto nyo, puro magrekomenda eh. Pero teka muna, Barbers, sana instead na nirekomenda mo na imbestigahan to ng NBI, sana ni-research nyo kung sino-sino to mga vloggers na ito kaysa announce kayo ng announce. Kasi ang datingan, pag announce kayo ng announce, puro lang pananakot. Di ba? Ako hindi ko nga binalita yun eh. Pero napapanood natin yun, nababalitaan natin yun, nilabas ng media yun. Anong ginawa mo, Barbers? Imbis na itinanggi mo. Kasi kung hindi naman totoo, at politiko yung mga kamag-anak mo, kung hindi totoo, sana tinanggi ninyo na hindi kayo involved sa droga. Anong ginawa mo? Pinaiimbestigahan mo yung nagbalita. Sabi nga ika nga, don't kill the messenger. Ibinalita ng ibang vloggers eh. Hindi po ako kasama doon Pero kahit hindi po ako kasama doon sa nagbalita, hindi po tama na paiimbestigahan nyo sa NBI. Tingnan nyo muna, may katotohanan ba yung sinasabi ng vloggers? Kung may katotohanan, bakit nyo paiimbestigahan sa NBI? Kung wala namang katotohanan, di sana itinanggi nyo. Lagi kayo nandiyan dyan, may mga privilege speech kayo, nasa TV kayo, may press con kayo, meron kayong Quadcom. Ibalita ninyo. Itanggi ninyo, di ba? Ngayon, meron ka na naman irekomenda. Nakasuhan, itong sila PRRD, si Senator Bongo at si Senator Bato. Teka muna, Senator, Congressman Barbers. Natatawa na lang kami. Ang dami kong natatanggap na mga komentaryo. Hindi nyo ba nababasa? Of all people, ikaw pa magre-rekomenda niyan, meron nga kayong dawit. Hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Pero may anomalya May alingas-ngas, may usok, ni hindi mo nga tinatanggi. Halimbawa, sinabihan ka, ikaw ay bangag, ikaw ay adik. Halimbawa lang Hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang. Tapos ikaw pa magpapaimbestiga, ikaw nga may anomalyang droga. Itanggi nyo muna. Yun po ang punto ron, itanggi nyo. Kung hindi totoo, hindi totoo. Itanggi nyo, pakita kayo ng proof sa media. Nagalit kayo doon sa vloggers na nagbalita nun. Ano ba naman tayo? So pagka may nakita yung mga vloggers na masama, tumahimik na lang. Sambahin kayo. Dilaan ang puyat nyo na parang mga tuta. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun. Tapos may gana pa kayong paimbestiga na crimes against humanity, yung war on drugs ni PRRD, may droga na naman. Sir, nagtatanong lang, wag ka magagalit. Ba't magalit na galit kayo sa drug war ni PRRD na dati naman ay hindi? Dati naman ay gusto nyo si PRRD. Sir, bakit galit na galit ka at 10 ng iyong mga kasama sa war on drugs ni PRRD? Diba? Sana siguro, kung kayo galit na galit sa droga, pa-drug test muna kayo. Lalo na yung may mga dyan, yung may mga anomalya. Again, hindi ko sinasabing totoo. Pero syempre, kung may usok, may sunog. Diba? Patunayan nyo yung sunog na yung galing sa barbecuehan. Hindi nasusunog na droga.
Ganun lang kasimple yun eh. Bago kayo paimbestiga ng paimbestiga, recommend dito, recommend. Alam mo yung parang sira ulo nagre-recommenda na itong taon to dalhin mo sa mental. Parang ganon. Di ba? Loko stalking. I'm not saying na gumagamit po kayo o bangag kayo. Hindi ganon. Sana lang itinanggi nyo muna na hindi totoo. Walang nadinig ang taong bayan na hindi ito'y totoo eh. Hindi nyo itinanggi. Pinaimbestigahan nyo lang sa NBI. Oh, di ba? Dahil hindi na epektibo yung impeachment. Punta naman kayo kay PRRD ngayon. Di ba? Well, anyway, kung gusto nyo magdemanda, kung gusto nyo, walang problema. Sabi nga ni PRRD, pati yung ICC, papasukin nyo na eh. Ako, galit na galit kasi na ang taong bayan sa announcement nyo ng announcement. Tapos hindi nyo naman tinutuluyan. Di ba? Tigil nyo na yung hearing dyan sa Quadcom patungkol sa Duterte. Move on na kayo. Pag may time, move on din. Tapos, demanda nyo na. Gusto mo, tatlo kada araw, i-demanda nyo si PRRD. Gusto nyo rin, i-impeach nyo si BP Sara araw-araw. O, di ba? O gusto nyo, papuntahin nyo rin 3 times a day. Ang ICC, walang problema. Basta totoo. Huwag yung nananakot kayo, inirekomenda namin sa NBI, inirekomenda namin sa Korte, inirekomenda namin sa DOJ, pwedeng papasok ang ICC, impeachable offense. May natuloy na ba? Nga. Wala natutuloy di ba? Yun ang nakakaasar. Ginagawa nyong trial by publicity. Para siraan lang sa publiko sila Duterte. Lahat po ng Duterte. Simula kay PRRD, BP Sara, etc. Pati nga si Pulong, dinadamay nyo na eh. Pero pagka talagang seryosohan na, takot naman kayo magdemanda. Takot naman kayo mag-impeachment. Diba? Ito parang naaalala ko yung mga kaibigan ko before. O pagdating sa sa basketball, usapang basketball tayo ha. Pagdating sa limahan, ang galing mag-basketball. Pag sa liga na, nervyoso. Pag totohanan na, salita, may referee, nervyoso na. Pag laro-laro, ang tatapang. Ganyan kayo. Mahilig kayo mag-announce, pero pag totohanan ng demanda, pag totohanan ng impeachment, pag totohanan ng ICC, patungkol sa Duterte, duwag kayo. Wala pa nga pumipirma sa impeachment eh. Tama or tama-tama. Di ba? Progress report. Among its contents was the case filing recommendation. According to Representative Barbers, witness testimonies corroborated by evidence. Natatawa ako pag talaga si Barbers pa talaga. Naku, pag ito yung babanggitin. Ha? Ito yung mukha. Yan 7 na yan. Kulang dyan sino kulang dyan? Sino kulang dyan? 7 yan eh. Oo. Yan. Yan ang tagatahol ni Tamba. Isang pulis na umaalyado di umano sa isang NPA, na isang pastor na may anomalya din sa kung ano-ano. Party list dito, party list doon. Yung mga hindi naman kilala yung iba dyan dati. Dalawa lang ata kilala dyan eh. Panahon ni Tamba, bakala mo hari ng Pilipinas itong 7 ito. Di ba? Kung mga asta itong mga ito, akala mo Diyos. Lalo to si Abante, preach pa ng preach ng Bible. Ginamay pa yung simbahan niya na ibinoto raw si PRRD, itinanggi sa tuloy. O hindi naman daw. O di pahiya ka ngayon. Di ba? Fake news ka, Abante. Revealed a system that allegedly incentivized the killing of drug suspect, a system allegedly modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Following the presentation of their initial... Ang tagal na yan, pustahan tayo, wala na naman mangyayari. Nag-announce na naman sila. Maana kay Boeing tong mga to, Mr. Announcement. Committee report, the House as a whole has adopted it. Alam mo totoo niyan, PRRD, matindi ka talaga. Tindi ng karisma mo, PRRD. May edad na yan ha, partida. Alam mo kung ba't walang nangyari-yari dyan sa mga yan? Takot kay PRRD. Yan ang totoo dyan. Takot kay PRRD. And likewise approved the motion to transmit the progress report to concerned agencies for the filing of appropriate charges. This report is not merely an account of our work, Mr. Speaker. It is a solemn commitment to uncovering the truth, upholding justice, and crafting meaningful... Max, ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis ni Barbers. Ang linis ng gupit mo, gupit barbero. Hindi ba kayo natatawa sa nangyayari sa Pilipinas? Child abuser, convicted child abuser, korte po nagsabi, nagpakulong ng abogado. NPA, nagpa-contempt ng general. May anomalya yung mag-anak. Di umano ha? Hindi pa nga nila sinasagot kung totoo, hindi eh. May anomalya sa droga, nagre-recommenda laban dun sa war on drugs. Ang galing mo, Tamba! Mismo ka, mismo.
Sino naghahabol? Grupo ni Tamba. Ang lilinis, no? Hindi corrupt.